Naniniwala na po ba kayo? Yes. Totoo ha? Naniniwala kayo? Naniniwala na kayo kasi nga nakita na natin kanina, no? Patunay na mga financial na mga reports, audited financial reports ng mga independent na mga auditors at mga external, no? Na mga tao na nag-aral, technical at financial status ng Socoteco, yun talaga ang kanilang konklusyon na lulugi ang Socoteco to. At kapag nalulugi, alam niyo naman, di ba? Kapag nalulugi, halimbawa ikaw ay nagninegosyo ng sari-sari store o meron kang maliit na negosyo, kapag ikaw ay buwan-buwan na nalulugi, saan ka patungo? Ano ang ending mo? Bankrupt. Ha? Bankrupt. Wala kang nagpapautang sa iyo kasi hindi ka inaprobahan ng LFC. Saan ka papunta? Wala. Ha? Bankrupt. Bankrupt. Di ba? Manarado ang negosyo. Malugi ka ng palugi. Grabe yung pagtaas ng lugi. No? From 16 million, naging 112, naging 500. Ano, from 12 million, naging 16 million, naging 100, naging 112, naging 516. 2025 na yung taong 46 million na buwan-buwan. So kapag dire-diretso ang lugi, ang magiging ending, hindi tatagal, mababangkrap ang negosyo. Pag nag-bankrupt ang negosyo, anong mangyayari sa tindahan mo? Magsasarado. Imagine ninyo kung ang Socoteco ay mabangkrap at magsarado. Anong mangyayari sa ilaw? Ha? Saan? Bravo. I-take over na siya ng gobyerno. Pag i-take over ng gobyerno, anong mangyayari sa sinasabi yung ownership? Di ba mahalaga sa inyo yung ownership? Wala na. Kukunin na yan ng gobyerno. Hindi na kayo kamay. Okay? At yan po ang mga ayaw natin mangyari. Kaya hanapan po natin ng paraan at solusyon na huwag yan mangyari. Correct? Okay.